Mas relax ka sa Kayo na akin. po yung Mas nakaka-relax ako. Nakaka-relax ako kasama. Mas parang pares tayo ng ng vibe. Pares lang tayo kaya siguro nagkakaunawaan tayo. Nagkakaunawa ng ating damdamin. Ang ganda rin po pala pag ganito. Ang ganda rin po pag ganito. Magandang kausap. Opo. Bonding. Nakakausap ko po kayo. Nag-share po kayo ng tungkol sa inyo. Mas nakikilala ko po kayo. So yun na, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. Nagbabalik para magbigay na naman po ng isang reaksyon regarding naman po sa nakaraan at mga sa tingin ko ay napaka-special na mga pangyayari sa kwento ng buhay ng EDSI guys, no? And dito ko kasi napansin na ito yung episode na kung saan ay talagang nagkaroon sila ng mahaba-habang pag-uusap na seryosohan at sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap na yun guys ay mas nakilala nila ang bawat isa sa kanila, no? And may mga bagay din silang mga inamin and ayun at may mga sinabi din si Biancy na kaya mas madalas na siya nakakapagsalita gawa ng tulong ni Papa Eds. So yan guys, no? So huwag na po natin patagalin ito. Pero bago po tayo tumuloy doon, ay huwag po natin kakalimutan suportahan palagi ang buong Team Kalingap po guys. At sa pangunguna po yan ni Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, Kalingap Rab, and syempre si Ma'am Jackie. So yan guys, at samahan po ninyo ako hanggang dulo. So let's go. Cause I don't give a fuck what you say. Kumusta? Kumusta? Ito, iniisip ka. Iniisip ka. Sakit sa ulo. Bakit masakit sa ulo? Thank you po. Naiya pa siya magpahawak. Tara. Magkwento ka. Cause we got love. Cause we got love. Ikaw talaga, layo ka ng layo mo. Paano kita maririnig napakalayo mo? Hindi pa naman po. So, anong gusto mong pag-usapan? Kwento ka naman tayo. Para mas... Ito guys, sa episode na ito, episode part 20, itong ating bibigyan na reaction. At kapansin-pansin na dito si Viancy ay hindi pa rin siya gaanong nagsasalita. Pero kapag si Edo nagsasalita po, ay alam natin at mararamdaman natin na na-absorb niya or ina-absorb niya yung bawat salitang sinasabi ni Edo. Kasi makikita sa reaction na mukha ni Viancy guys, talagang ito yung unang-unang minahal po natin, no? Tayong lahat na nakasubaybay dito. Yung kanyang mga reactions at mga pagtitig kay Papa Eds. Siyempre, malaman ko kung anong gusto mo. Maliban sa akin. Grabe. Bahala ka. Kwentuhan tayo dito buong gabi. Hanggat di kita nakikilala ng mabuti. Good. Alam mo, kasabi mo naman ako. Magpapabebe na ako. Bahala ka. Kasapin mo ako. Hindi ako magsataram. Kamusta po ang pag-scout niyo? Pag-scout ko. Yun lang na mo. Ayoko na nun. Lagi po kayong Lagi po kayong nag-i-scout. Lagi ako nag-i-scout? Opo. Paano mo alam yun? Nakikita ko po, lagi po kayong may upload. Lagi ko may upload. Sabagay. Alam mo naman yun eh. Nakasama ka nun isang beses.
Okay lang. Pero malungkot. Malungkot pag palaging ikaw lang. Nagpapahaging. Masarap minsan kapag may kasama. Nakikita ko po, nakasama niyo na po baga si si Romel po. Mali. Ayoko nun. Gusto ko iba. Gusto ko yung crush ko. Grabe. And I think guys, ito rin yung pinakaunang nagsabi si Eds na yung kahit pahaging lang ay sinabi niyang crush niya. Di ba? Gusto ko yung isa dyan. Gusto ko yun ang kasama ko. Marami. Grabe. Grabe matingin si Biancy. Alam niyo guys, yung pagtitignan na mahaba na yun, parang may gusto siyang pakiramdam ko, meron siyang gusto sabihin, kaya lang hindi niya mailabas. Siguro nagdadalawang isip, pero yun ang sa tingin ko. Hi. Nakakapagod. Ano ba ang mga tipo mo? Anong mga tipo mo sa lalaki para naman makapag malay mo, hanapan kita. Bakit pa? Ano? Sa bagay. Diyan ka na Okay na ako Ayan. Joke lang. Grabe. Puro titig pa lang. Hindi mo pa kailangan. Tama ka. Tinitest lang kita. Naku, may test pa. Nakapasa ka. Perfect. Let's see. Yan na. Mamaya, saan ka matutulog? Malayo to Parang naiba yata yung sasabihin. Kala Joy. Boarding house po natin yun. Hindi ka naman nalulungkot doon. Doon naman po sila. Makulit yung si Joy. Baka ma-out of place ka doon. Actually, hindi naman masasabing makulit si Joy. Talagang lang. Babaga, masalita. Yung joker din kasi si Joy guys Diba laging gusto nun Hindi naman. Hindi ka pati naimig. Ako lang naman ang kaano mo Ako lang na nakakausap mo ng ganito. Nakakausap ko naman po sila Ate Joy. Hindi. Pag naandun po kami. Pag naandun kayo? Hindi, no? Siyempre, baka babae na yun Mas madaldal ka ngayon. Yan. Bakit mas madaldal ka ngayon? Lalo sa inyo. And yan guys, madalas ding sabihin ni Biancy sa mga interviews na kaya na-develop yung kanyang pagiging masalita or yung kanyang skills pagsasalita dahil sa may mentor ni Papa Ed sa kanya at malaking pasasalamat niya yun. Ano ba meron? Anong meron sa akin? Dandal niyo po Ay. Relax ka sa akin. Mas nakaka-relax ako. Nakaka-relax ako kasama. Mas parang pares tayo ng vibe. Pares lang tayo kaya siguro nagkakaunawaan tayo. Nagkakaunawa ng ating damdamin. Grabe. Lalim na. Kakaunawa ng damdamin. Ano ba yan siya?
Ano? Tigil Tigil na ulit? tayo ng ibang tao. Ano kang ginagawa nito? Nag-upaplampe. May inggit yan. Kasi may kasama akong maganda. Mm. Mhm. Yan, pagka-bolero niyo po. Ano? Bolero po kayo masyado. Bolero? Bolero daw siya. Ako. Yan. Maling, no? Hindi ako ganun pinalaki. Seryoso yun. Salamat mo. Seryoso siya. Nakapusa na ako dito. Pero sa totoo lang guys, no, siguro ang hirap din ng sitwasyon ni Papa Eds sa mga vlogs na ganito, ano? Kasi pagka hindi nagsasalita yung ano, pagka maigsi-igsi yung pasensya mo, hindi nagsasalita yung kalab team mo or katandem mo, siguro. Yung iba siguro lang, hindi na makakatiis. Kumbaga, talagang pipilitin na. Pero si Papa Eds, naghahanap siya ng paraan or topic na mapag-uusapan na makukuha niya yung yung attention ni wifey niya. So, bilib din ako sa kanya. Tumingin ka kaya dito. Yan. Di mo kayang tagalan? Napasilip lang. Nako-confuse guys. Pero pag siya naman ang tumitig, matagal. Hindi ko na po kaya tagalan. Ay, grabe. Sige. Di mo mara kayang tagalan eh. You wanna get really close? Why don't you do Uy, it right now? may pasulyap yun ah. Nasulyap. But you trying to deny. Hindi lang alam ni Papa Eds, hindi lang sulyap ginagawa sa kanya ni Biancy. Talagang tinititigan pa habang hindi nakatingin si Papa Eds. Salamat sa time ah. Salamat dahil pumunta ka. Bigay ka ng oras para sa akin. Mhm. Salamat. Gusto, important, ano yun? Malaking bagay sa akin. Welcome po. Yun lang ang nasabi. Thank you din po. Kasi Ganda. dito po para pong nakakapagpahinga na din po ako dito. Hindi ka Mhm. nakakapagtahinga ng dito. Doon po sa bahay, nagtitinda po kasi kami eh. Kaya nga. Oo nga pala guys, no? Naka-open pa ba yung kanilang tindahan? Parang hindi na naisasama sa vlogs nila. Kung gumagana pa yung barbecuehan ba yun, guys? Yan. Parang mas busy kasi mula nagkatindahan ka. Opo. Kaya, kailangan mo rin ito. Kailangan mo Thank minsan. you din po. Ang ganda rin po pala pag ganito. Ang ganda rin po pag ganito. Magandang Kasi, kausap. opo, Bonding. nakakausap ko po kayo. Nag-share po kayo ng tungkol sa inyo. Mas nakikilala ko po kayo. Mhm. Akala ko po kasi noon sobrang tahimik niyo po. Tsaka Actually, totoo naman yan. Tahimik talaga si Hindi Eds. naman. Kaya lang, siyempre, medyo pili lang siguro ng konti. Ang mga taong pinag-openan ko. Kaya, yan. Ikaw, medyo feel ko ang vibe mo. Magaan ang pakiramdam ko sa'yo eh. Yun, no? Magaan. Kaya nagkakaunawaan ang kanilang damdamin. Sana okay lang sa'yo. Na i-share ako paminsan-minsan at minsan puro kalokohan. Matanong ko nga kayo guys, no? Pa-share naman kasi once na nag-open ang isang tao, kunwari mag-open up ako ng mga problema ko sa isang tao, ibig sabihin nun, talagang pinagkakatiwalaan ko yung pinagsasabihan ko. Kaya ni Eds, kasi hindi pwede
hindi talaga pwedeng kung kani-kanino lang. Minsan nga, kahit sa kapatid mo, hindi mo nasasabi yung mga dapat mong sabihin. Kagaya ng mga problema or mga sikreto, ganyan, di ba guys? Mahirap din kasi, it's either pag yung kapatid mo, nagdadalawang isip ka kasi, baka pagalitan ka pa or isumbong ka pa sa parents nyo. Pagka hindi mo naman kapatid yung pagsasabihan mo, baka i-chismis naman sa iba. Kaya ang hirap din guys, pumili minsan ng confidante. Di ba guys? Minsan, sweet naman. Pinapasaya niyo po. Pero, always, totoo. Yun. Sana, ikaw din, pwede mo na, maging open ka rin. Willing naman ako makinig. Nandito lang ako. Kung gusto mong, may makausap ka minsan kapag pagod. Grabe guys, habang nagsasalita si Papa Eds, talagang kakaiba yung mga titig ni Biancy at ang ganda niyang tumitig. Nako. Medyo may nangyaring mabigat na na problema or isipin. Pwede ka naman tumawag. Gusto mo nga, puntahan pa kita dun. Sa inyo, kahit malayo yun. Malayo po na. Okay lang. Thank you po. Ibig sabihin, itong episode na ito ay hindi pa gaanong pumupunta si Papa Eds kina Biancy po, Unlike lately or ilang buwan na rin ang mga nakakaraan na siyempre, ino-open naman nila sa yung mga BTS, nagsasabi na kahit walang shooting, talaga pumupunta si Papa Eds doon. Pero dito, hindi pa pala, Walang, hindi mo na kailangan ipasalamat yun. Kasi, friends naman tayo. Yay! Friends in love. Thank you din po kasi, simula po nung una, tahimik po talaga. Ngayon, Ngayon, Yan. medyo bukas na. po, medyo nagiging alala din po ako. Mabawasan pa natin yan. Gusto ko pa mas marinig ang boses mo. Siyempre, mas mapalapit. Maalis na po ata sila, nara na po. Bilis naman. Tara na po. Alis na ba sila? Bilis naman. Grabe. Parang Grabe naman. Bitin. bitin ako na. Ay, Sunod siya na, din. Hatid na kita. Tara, hatid na kita. Ayun. Grabe guys. Ang sarap balik-balikan talaga yung mga nakaraan ng ng EDSI. Dito mo makikita yung unti-unting pagbabago ng kanilang samahan. Grabe. At ito yung isa sa mga pinaka-paborito ko kasi dito unang nag-open up bawat isa sa kanila, May mga inamin sila and kakaiba kasi seryoso yung kanilang pag-uusap. Hinahluan ng jokes pero kitang-kita naman natin na seryoso sila. And yung mga sumunod na episode dyan guys, talagang biglang nag-iba na. Naging mas close na sila talaga. Kasi nakapa na nila ang bawat isa. Kumbaga sa pag-uugali, So yan guys, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa maigsing throwback na ito. And God bless po sa lahat. Magkita-kita po tayo ulit sa akin susunod na upload. Batang LU. Bye-bye po muna. Bye.